Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at magka-Diyos po na umaga sa bawat isa. Maraming salamat po sa iyong panahon upang tayo sama-sama sa gawain ito. Dito na po tayo sa mga awit 26 verse 8. No? Maraming salamat mga kaibigan. Binabati po kayo ng ibang lingkod. Merry Christmas sa bawat isa. Kasi dito po sa atin sa Pilipinas, September pa lang, umpisa na ang Christmas. No? So, ibig sabihin tayo ang pinakamahabang nag-celebrate ng Christmas. Akin pong babasahin. Mahal ko Yahweh ang templo mong tahanan, sapagkat naroroon ang iyong kaluwalhatian. Purihin nawa ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. At maraming salamat, Lord, na sa iyong pagbantay sa aming kagabi na hindi ka naidlip at hindi natutulog. Maraming salamat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, namin Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. Mahal ko Yahweh, ang templo mong banal, sapagkat naroon ang iyong kaluwalhatian. Dito po mga kaibigan, pag tingnan natin dito sa Genesis, si Abraham po ay bawat lugar na pupuntahan niya, ang una niyang ini-establish ay altar. So, ibig sabihin na inuuna niya ang ating Panginoon. Yung para sa ating Panginoon ay kanyang inuuna. Kaya napakaganda, di ba? No? Kaya tayo, di ba, dito sa Metro Manila. Kasi sa Metro Manila, uso yung isang kwarto na doon na po lahat. Pero pwede naman natin gawin yung ating higaan na pagising natin sa umaga, ayusin po natin at doon tayo manalangin. Doon natin ihandog ang ating katawan bilang isang buhay na hain para sa ating Panginoon. Aking pong babasahin dito sa Romans 12:1. So dito po mga kaibigan, sa Romans 12:1, tingnan po natin, ating pong babasahin. Dito po mga kaibigan, dito sa Romans 12:1. Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiya-siya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. So ito po mga kaibigan, pagising natin sa umaga, ialay po natin ang ating buhay. I-offer natin kay Lord lahat po natin sasabihin, lahat natin gagawin, lahat na pagbulay-bulay ng ating puso at lahat sa atin. At ang ating katawan bilang isang buhay na hain. At ito na rin mga kaibigan ang ating makatuwirang paglingkod sa ibang translation, makatuwirang pagsamba sa ating Panginoon. So yan po mga kaibigan, yan po ang ating pinakamagandang gagawin. So bago tayo gumawa ng isang bagay o ano pa man na ating gawain sa daily chores natin, nahandog na po natin ang ating katawan bilang isang buhay na hain sa ating Panginoon. Kaya sa ating pagising sa umaga, wag rin po nating kalimutan mga kaibigan, itong sa mga awit 19:14 aking babasahin. Naway ang masalita ng bibig ko at ang pagbulay-bulay ng aking puso ay maging katanggap-tanggap sa paningin mo, o Panginoon, ang aking malaking bato at manunubos. No? So yan mga kaibigan. No? So sikapin natin na ibulay-bulay po ito sa umaga. Ihandog na po natin sa ating Panginoon. Ihandog po natin lahat nating sasabihin, lahat nating iisipin, lahat nating gawin, at lahat na ating maramdaman, yung ating feelings mga kaibigan, para buo sa ating Panginoon. So pag yan, so napakaganda. No? So balik na po tayo dito sa ating binasa po kanina. Mahal ko Yahweh ang templo mong banal. No? Kaya, so pag halimbawa, tayo naman ay halimbawa pag-usapan natin yung halimbawa pupunta tayo sa church upang magsamba. So dapat pa lang no, sa ating pagpunta
sa bahay pa lang, no, isipin na po natin kung ano po yung ating i-offer sa ating Panginoon maliban sa ating katawan bilang isang buhay na hain. So, ibig sabihin yung ating tithes and offering. So, sa tithes and offering po kasi mayroong tinatawag na ano ba, 100 yung income natin. So, 10 yan para sa gawain ng ating Panginoon. So, plus offering. Yung sa offering, love offering, depende yan sa iyo kung ano yung nais na yung puso, no? So, ba dagdagan mo ng 5, so maging 15, no? So, yun ang dalhin sa church, sa iyong panambahan. So, yan po mga kaibigan, no? So, mahal ko Yahweh ang templo mong tahanan. Kung ito ay hambing natin din po sa ating katawan, kasi ang ating katawan ay inahandog natin, di ba? So, dapat malinis din po tayo mula sa pananalita, siyempre yung panlabas at sa ating puso, no? Kaya maganda na hingi tayo ng gabay sa ating Panginoon, gabay at patnubay upang siya ay gagabay sa atin anuman po ang ating gagawin, no? So, ibig sabihin magtiwala tayo sa Kanya upang maging maayos po ang lahat. Di ba maganda pag maging maayos po ang lahat, no? Tapos dito sa pangalawang line, sapagkat naroon ang iyong kaluwalhatian, no? So, di ba maganda, no? So, kaya wag nating kalimutan ang ating tungkulin para sa ating Panginoon. So, paggising sa umaga, ibigay natin ang unang lakas natin sa Kanya. Tapos kung may mga panambahan, may mga gawain, may mga services, so, tayo ay dadalo. Wag nating pabayaan. Dahil yan ang makatulong sa atin, sa ating spiritual na pangailangan. Tayo na po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Lord, tulungan mo po kami na palagi naming maalaala ito at aming ma-share at aming ma-share sa aming mga kaibigan at kung sino man ang nangangailangan. Lord, tulungan mo po kami at gabitin mo po kami sa makapangyarihan paraan para sa iyong kaluwalhatian. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos na Abraham, Isaac at ni Jacob, dinadayin po namin ito sa matamis na pangalan yung anak na si Jesus naming payong tagapagligtas. Lahat po may nagsabi ng Amen. God bless us all. Sa muli, isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya at magayos po na umaga sa bawat isa. Merry Christmas sa bawat isa. God bless us all.